Hello mga ka-OFW, mga ka-offloader. So review tayo ng power stock sa Philippine stock market, So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, click the bell button din. At kung nag-trade ka ng crypto, meron din tayong channel Crypto ni Dudes. At kung sa US market naman, meron tayong Doodle Goose to US market. So gawa na tayong paghahanda ng baka mag-vlog-vlog na lang tayo sa Pilipinas pag nagretiro na. so Friday ngayon, ginawa nating video to Friday, pero mapanood nyo kung anong araw nyo napanood. Sabado siguro. Sabado natin to i-upload para ginawa lang natin hapon ng para hindi tayo agang gising. So, review tayo ng mga power stock. Nangunguna sa ating i-review ay si Meralco. So, si Meralco, kung titingnan mo siya, ay gumawa siya ng channel, upward channel ang ginawa niya. So, yun yung nakaganda ditong Meralco kasi paangat yung direction ng kanyang presyo, So, tapos dito ngayon, kung lapitan natin si Meralco, Friday naman, pero bullish pa rin siya May mga seller kasi Friday nga may nag-take profit. So, yung mga foreigner investor. So, si Meralco, kailangan para aangat siya, kailangan niyang i-break tong 654 na yan, itong linya na to, na blue. Tapos, kailangan kung bababa man siya, mag-hold siya dito, So, dapat dito, sa next week, para gusto siyang umangat, kailangan niyang i-break diyan. So, tapos kung bababa man siya next week, kailangan mag-hold siya dito. Sa na yan. Kasi kung hindi, dito yan pupulutin. So, ganyan. Mag-hold siya diyan. So, saglit lang. Baguhin natin para medyo, So, yung dito, kailangan niya i-break yan. Tapos, para aakyat siya. So, para dalawa yung arrow. Ganyan, para makaakyat. Kung bababa man siya, so kailangan niyang mag-hold yan. Kasi kung hindi, dito, yung demand ang kukunin niya. So, yun yung natin kay Meralco. Hindi natin mahulaan talaga kung anong takbo ng merkado, Pero kung long term ka naman, so huwag kang mag-alala kung makapasok ka dito kasi ang mga target price naman ng ating broker ay 720, 622, 691. So kung mari itong sa video 622 at nakapasok ka ngayon, mag-increase din yung 12%. Yan. So bakit tayo mga OFW tumatanda dito sa abroad? Dahil hindi tayo marunong mag-invest sa Philippine stock market. Takot tayo mag-invest pero hindi tayo takot na tumanda dito sa abroad. 643 ang target price naman ni TradingView. So kung titingnan natin, 695 yung pinaka-high niya, So, yan si Meralco. So, at saka si Meralco, habang naghihintay ka dito, nagmimigay siya ng dividends. Mataas ang bigayan, 16.72. So, kailan bang next niya? 1 year lang yata siya namimigay. Yan, isang bisis lang namimigay. Adi, 2 bisis kasi August yun. March. So, August naman ang sunod niyang bigayan ng dividends, So, may tanggap na mga 11 naman so mataas yung bigayan ng dividends. So, habang naghihintay ka na ma-hit yung target, binabayaran ka ni Meralco. Yan ang nakaganda. At siguradong angat to dahil ika nga, mayroon tayong gamit to sa mga tao, kailangan nila ng kuryente, so may income araw-araw. Pero ito si Meralco ngayon, parang medyo na siya Di ba distribution company siya ng electric, pero evolve na siya. So parang supplier na rin siya ng kuryente.
So parang nag-generate na siya ng sarili niyang kuryente para i-supply. Parang ganun yung target niya eh. Bakit kamo? Kasi si Spinnic ay isang solar company na inano na siya daw pinakamalaki. Pag nabuo yung mga proyekto nila, pinakamalaki sa buong mundo si Spinnic na magsusupply ng solar power gamit ang solar, araw nga. so si Spinnic, dito si, ano na to, pinalitan na to eh. Nag-engine na to, pero dito sa, sa trading, yun pa rin eh, Spinnic pa rin eh, hindi pa napalitan. So, pero engine na to ang nila eh, kasi Meralco eh. So, Meralco na yung malaking share na may hawak dito, So, kaya itong Spinnic ay magandang mag-invest habang mura pa. So, nasa piso pa lang ang kada share. So, meron tayong hawak na 34,000. So, multiply mo lang ng 1.5, yun yung capital natin kay Spinnic. So, kung umangat mo yan si Spinnic ng at least tataas ng 30% yung capital natin. So, pwede na tayong kumita. Hawak natin to si Spinnic, matagal na. So, buti naman at bumalik na rin. So, sa nakikita ko si Spinnic ay gumagawa siya ng cup. Yan. Itong cup na yan. Yan. So, hindi naman perfectong yan. Tapos, pag nabuo yung cup, gagawa siya ng andol diyan. Tapos, ang target price natin is 3. Saan galing yung target price? Dito yan galing sa ilalim pag cup. Yan. Hiniram lang natin yan sa ilalim. Sinukat natin lalim ng cup niya. Tapos dinala dito sa taas. So, yun yung target price natin. Pang long term. Wala pang dividends to si Spinnic. Hindi pa namimigay. Siguro, pag mag-full operation na sila talaga, kasi kakaumpisa lang ng mayroon na silang naumpisan sa Luzon yata eh. Saan ba may news dito? May news. Wala tayong news. Basta sa Luzon, nag-operate na sila eh. Mayroon na silang naumpisahan. So, next is Isin. Si Isin naman ay ang ginawa naman ni Isin ngayon sa nakikita ko ay gumagawa siya ng cup din, pag ganun. Kasi pababa, tapos ganyan, paakyat na naman, parabolic. So, target price naman natin kay Isin ay 3, 4, 5. So, 5 pinakamataas kay Metrobank. So, talagang babuo niya tong cup, So, diyan lang muna tayo kay Isin target price niya. So, ganun din. Parehas lang to kay, kay, tawag nito kay Spinnic. So, hindi lang natin titingnan. Pero, long term naman, dito talaga sa Philippine stock market, kailangan mahaba ang pasensya dito, Isipin mo dito ka nagabili, 1 year, 2 years na ngayon. Magto 2 years, nandito pa. So, baka balikan yan dito, babalik siya dito sa taas niya. Next is SGP. So si SGP, ang maganda to si SGP kasi paakyat yung niya, yung train line niya. So meron siyang ginawang siguro ito. Yan, ganyan. So paakyat yung train line niya eh. So ito yung maganda pag napaakyat kasi kahit na mag-akyat baba yan, pero ang total na ang kabuuhan niyang direction is paakyat naman. So, nasa channel. So, nandito na si SGP. Nasa taas na eh. So, kung makikita nyo, tuwing umaabot siya sa taas, dito, bumababa yung presyo eh. Diba? Bumaba. So, dito din, bumaba din. Nag-reject. Diyan. So, dito na siya ngayon eh. So, ibig sabihin, pwedeng yan si Synergy. Pwedeng mo nang mag-pullback dyan bago angat naman, Or pwede din dito lang siya dahil may supply and demand dito eh. So, pag nag-trigger yung supply and demand na yan, pwedeng aangat siya, So, pwedeng ganon yung natin. Or pwede din dito, may isa pang supply, ganon. So, para tandaan, lang natin kung itong hindi niya i-break yan. So para talagang angat na to si kailangan niya i-break tong trend line
So dito, kailangan niyang i-break yang para diretso siya doon. So, kung gusto mong pumasok, hintayin mo muna ma-break tong at least mga 2 kandila siguro, magpresyo ng 24. Kasi baka babalik siya dito dahil nga itong may demand, no? Maraming demand diyan. Nasusungkitin niya, no? So, again, paalala, hindi po ako isang financial advisor. So, si Ipjin, ang ginawa ni Ipjin ngayon. So, medyo nandito pa sa loob ng channel si Ipjin. So, medyo hindi maganda yung dahil nga siguro sa mga awayan ng magkapatid, Long term is 17. Target price 12. No, ibig sabihin, na-hit na yung target price. Dito pa lang, na-hit na yung target price na yan. So, wala pa tayong nakuhang bagong target price. So, pakiramdaman lang muna natin to. Baka magtahintayan si Ipjin. Pero, sa nangyayari ngayon, apektado ang presyo nila, sa mga awayan-bangayan ng magkapatid. So, pakiramdaman lang muna bago, pag kasi diyan may resistant tayo dito, pag nabutas yan, dito tayo pupulutin sa baba na naman, Pag nabutas yan si Ipjin, dito yan. So, baka muna, bago siya angat ulit. Dito may supply diyan, pwede naman yang sungkitin din yan kasi may supply Pwede niyang sungkitin diyan, So, pakiramdaman mo muna kung gusto mo si Ipjin, kasi kailangan niyang mag-break dito bago kapasok. Baka kasi lang yan siya diyan, magkonsul lang muna bago siya angat, So, yan si Ipjin. Next is Sirit. Ito si Sirit, maganda to. Kasi si Sirit, namimigay siya ng dividends. Obligado talaga yan. Mamimigay 0.056. Yan, 0.049. So, kasi mura pa kaya maliit lang yung dividends, pero mura pa. So, dati dito natin yan tinitrade siya So, pag nung umangat, bininta natin, kumita na tayo ng konti So, ngayon, ang nakikita ko kay Ipjin, gumagawa siya ng Elliott wave. Baka gagawa siya ng Elliott wave. So, nandito pa tayo sa point 1 at saka point 2, papuntang point 3, kasi umangat na siya So, kailangan niyang i-break tong, para tuloy-tuloy talaga ang niya, kailangan i-break niya yung 4 na yan, na presyo. So, baka pullback siya diyan, angat diyan, ganun. So, kailangan niyang i-break talaga tong 4 na yan para makabuo siya ng point 3. So, yung point 3 naman, saan naman yan point 3? So, baka yung point 3, kung gamitan natin ng Fibonacci, so 100 yan. So, baka dito baka diyan siguro, yung point 3, Ano bang nangyari sa natin? Ang matamlay yung mouse natin, So, ganun yung gagawin niya. Kaso, ang Elliott wave kasi, ito dapat, ang point 2 to point 3, kailangan niyang mataas siya sa 0 to 1, So, ito, halos parehas lang. So, ibig sabihin, doon talaga sa taas yan siya. So, yan doon na lang natin kasi, So, dito muna yung, mag-5 muna bago siya, So, kasi 4 yung target price, Nahit na yung, malapit nang mahit yung target price ni BDO kay Sirit, 4. So, kay TradingView naman, ano bang target price ni TradingView? Ay, 375, so 4, So, parang ito nga yung titirahin nila, kukunin to. So, maggawa siya ng panibagong all-time high kasi ito yata So gagawa siya ng panibagong all-time high si Sirit. So habang naghihintay ka tumaas ay mayroon kang dividends na makuha. Kung dito ka nakabili, ayan ay tumubo na ng 13% ang pera mo. So that is Sirit. Next is Aboitiz Power. Si Aboitiz Power, naggumawa din siya ng channel.
At ngayon nandito na siya sa baba. So pwede yan si Aboitiz, magganon yan, tapos babalik, baka maganon, di ba? Ang nakaganda kay Aboitiz is pa-upward din yung direction niya. So hintayin mo muna na bababa pa to siya dito, baka bababa pa dyan, para saka ka bumili. Or kahit nga ngayon, pwede nang bumili. Pero dapat pakiramdaman mo muna to na dapat mag-hold siya dito. Yan. Yung 42 na yan, kailangan niyang mag-hold yan at mag-bounce back para umangat ng presyo. Target price naman is 54, 51. So, kay TradingView ay walang masama kung mag long-term investment ka man. So, Aboitiz naman yan, malaking company din. Nasa 52 din yung target price ni TradingView. So, marami na sila na ipon-ipon. So, baka dito, so, ganun yung gagawin niya na So, namimigay din to siya ng dividends. 2.28, last na yung bigay nung March. So next na yung bigay is, so isang bisis lang siya namimigay. So, next year na naman siya namimigay. So, yan lang po ang review natin sa Power Stock. So, long term lang tayo nito sa mga sa mga baguhan diyan, huwag kabahan mag-invest sa Philippine stock market habang mura ngayon. Discounted, may pa. So, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa mga views. Huwag kalimutan mag-subscribe.